Ano sa tingin mo kung bakit pipiliin ko paring dalhin ang anak ni Isagani, kung may iba naman pala akong mahal Panying? Pag-question ko sa kanya. Alam ko na noon na niloloko niya ako para kay Marian, pero sinabi ko pa rin sa sarili ko na kung pipiliin niya ako, at ang sanggol sa sinapupunan ko ay mananatili ako sa kanya. Pero sampal na sa mukha ko yung ginawa nilang kahalayan ni Marian eh. Alexa, pasensya na, hindi sa hindi ko pinaniniwalaan ang sinasabi mo ngayon. Sadya lang talagang imposibleng magagawa ni Sir Isagani yun, pagkontra niya. Kasi kung babaero siya, kung may namagitan sa kanila nung babaeng yun, sa pagsasama niyong dalawa, hindi ko lang mapaliwanag, kung bakit mamatay-matay siya noong iniwan mo siya. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal niya sa ganong level, Panying. E paano, kung hindi siya ang busy sa trabaho, ikaw parati. Minsanan lang kayong dalawa nagkakasama, at pinagsusungitan niyo pa ang isa't isa. Parati ring nirereklamo ni Ma'am Raquel kay Sir Isagani, kung gaano mo siya kinaiinisan at pinandedirian. Hindi alam ni Sir, kung paano kanya tatrituhan sa paraang magugustuhan mo. Nandun ako, pero dahil gusto kong mahalin mo rin si Sir, hinahayaan kita sa pangdidiskrimina mo sa kanya. Gusto ko na magkalapit kayo, dahil kung makikilala mo lang ng lubos si Sir, malalaman mo talaga ang tunay na dahilan, kung bakit siya habulin ng mga babae. Natahimik ako at tumuon sa mga nauna niyang sinabi. Why is Raquel backstabbing me? Why is she saying different things? Why did she intentionally not mention what really happened back then? Anong nangyari Raquel? Bakit mo to ginagawa sakin? Magkaibigan tayo di ba? Pinagkatiwalaan kita sa lahat. Sinabi mong ikaw ang bahala. Sinabi mong malalaman nila ang katotohanan sa ginawa ni Isagani at Marian, habang ako'y magpapagaling ng puso ko. Please, don't tell me you turned out to be the same as Brantley. Don't even tell me, you guys planned everything out. Dahil hindi ako syunga, pwede ng tanga, utu-uto, o ignorante ang itawag sakin. Pero hindi ako baplaks para hindi pa rin mapasok sa kokote kuta. Raquel, you intentionally wanted Brantley in my life. Ilang beses mo siyang pinagdikdikan sa akin. Ilang beses mo akong tinulak sa kanya hanggang sa kumagat ako. Ilang beses mo akong pinalamo ng mga salitang hindi ko magagawang sabihin kay Isagani. Ilang beses mo akong pinapaniwala na hindi ko dapat siya mahalin, dahil lang sa kakaiba niyang ugali at masamang pagtrato sa akin. I never even got to know my husband well, because you ruined his image. I never even got to be his proper wife, because you deeply influenced me. Way back before Isagani and I officially wed. Kinaibigan mo ako. Naging malapit agad ako sa'yo, dahil sa ganda ng welcome mo sa akin, bilang sister-in-law mo. Napakaganda ng troto mo sa'kin, at nakahanap ako ng tunay na kaibigan na kaya akong basahin. Pero makailang ulit mo akong binantaan tungkol kay Isagani. Makailang ulit mong sinabi sa akin ang kasamaan ng ugali niya, at mga kilos niya na dapat kong ikabahala. You dictated everything. All the things you told me about him are lies. Why did you do this? Anong pakay mo Raquel? Dahil kung hindi ikaw ang may gawa ng mga to Raquel, sino pa bang ibang may intensyon? Everything points fingers at you. It will take a very well executed, and well-reasoned explanation to convince me, that it's not you who to blame Raquel. You need to perform very well. Mama, let's sleep. Pinagpag ni Dushel ang tabi niya sa kama. I want a lullaby. May ngiti akong lumapit sa kanya, at pamwesto sa katabi niya. Niyakap ko siya sa aking bisig at binalutan ng kumot. Mama's voice is not so good right now, but bear with me okay? Yes mama. Sinuklay ko ang makapal at itim niyang buhok, na gaya kay Isagani ay mayroong bahagyang alon, na hindi basta-bastang straight lamang. Hindi ko malaman kung bakit nasasabi niyang hindi niya anak ta. Siguro nga ay pinagdudahan na niya, pero dahil sa DNA result na yun, ay nawalan na siya ng pag-asa. Sa malalaking impormasyon dapat kong malaman gaya noon, ay si Isagani lang ang makakaalam. Tungkol sa affair nila ni Marian. Siya lang din ang may kakayahang makapagpaliwanag sa akin noon. Pero kahit wala pa man, ang puso ko ay nauuna na sa pagtibok. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world,
So high like a diamond in the sky, binagalan at nilambutan ko ang aking boses sa pagkanta. Ilang beses ko ring pinaulit-ulit ang kanta, hanggang sa makita kong unti-unti na siyang nakakatulog. I love you so much, Dushel. If mama makes a bad decision again, I promise it won't cause you any suffering. The consequences will be all on me. Nang matiyak kong tuluyan na siyang natutulog ng mahimbing, ay bumangon ako para kunin ang cellphone na pinahiram sa akin ni Panying kanina. Agad kong tinawagan ang numero ni Isagani doon. Panying, why are you calling late at night? Has something happened to Alexa? Mausisang mga tanong niya agad ang bumungad sa akin. My heart melted when I heard his concern. This is Isagani speaking, Isagani. Hindi siya agad nakatugon. Alexa, pasensya na, gumamit ulit ako ng cellphone. What? Why? Has something happened? Why did you call? Should I go home? Hindi. Pasensya na sa istorbo, walang nangyari. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Mas matagal siyang hindi nakatugon agad. Is that really Alexa? Who are you? Napangiwi ang labi ko. Ako nga to. Masama bang mamiss ka? Napatikip ako ng bibig pagkatapos yung sabihin. Nang matapat ako sa salamin, ay nakita ko ang pamumula ng pisngi ko, dahil sa tinatangka kong paglandi. My wife would never. Stop it now, whoever you are. Binabaan niya ako ng tawag. Napaawang ang labi ko, at napatingin sa screen ng phone. Ewan ko sa'yo Isagani. Obvious namang number to ni Panying. Hindi ko rin alam kung ba't ko hiniram ang cellphone ni Panying, at tinawagan siya. Gusto ko lang talagang marinig ang boses niya. Sir Isagani, video calling. Agad na lumiwanag ang mukha ko, nang mabasa ang biglang lumitaw sa screen ng phone. Dali-dali ko yung sinagot. Isagani, nilayo ko ang camera sa mukha ko, saka kumaway sa kanya. He looked dumbfounded. Ang suot niya lamang ngayon, ay ang kaninang puting polong panloob niya, at lukot-lukot na iyon ngayon. Hindi na rin maayos ang pagkakasuklay sa buhok niya. Ang haggard mo, kumento ko pa. Hindi ka pa ba nagpapahinga? Alexa, he blurted out in disbelief. It's really you. May iba pa ba? None. I mean, I never expected you'd ever call, or even text me in this lifetime. Ganon, but I text you once in a while. Ikaw tong hindi nagre-reply. Naalala ko noong umuulan, na nasabi niyang hindi ko ginagawa ang bagay na to noon sa kanya. Habang ako naman ang nagsasabing binabaliktad niya lang ako. What if? Are you okay? May nangyari ba dyan? How's Dushel? Don't worry. He's fine and sleeping now. I just called you over nothing. Well, should I just go home now? No. Or else mag-e-extend ka pa ng araw dyan. Didn't you promise to go home as soon as possible? Yeah, I guess. Para siyang ewan na napakamot sa kanyang ulo. Sorry, naistorbo yata talaga kita sa ginagawa mo. No, it's fine. Patulog na rin ako, and I'm almost done. Don't overwork yourself too much, okay? Halatang hindi siya sanay sa ganitong pakikipag-usap ko sa kanya. How I wish I should have shown him how caring I actually am the very day we got married. Ngunit matagal nang lumipas ang nakaraan naming yun, ang importante ay hindi pa huli ang lahat ngayon. Pwede ba kitang panuurin sa ginagawa mo, hanggang sa matapos ka? Hingi ko pa ng permiso. I guess so. Yes. It's fine. Inayos niya ang pagkakapwesto sa camera ng cellphone. Mula roon ay nakita ko ang kagwapuhan niyang lumiliwanag sa dilim. Please don't stare at me too much. Bakit? Hiya ka. Natawa ako. Natitigan ko na lahat-lahat ng parte ng katawan mo, mahihiya ka pa ngayon. What? I'm not shy. He's blushing. Alexa, don't try to tease me now. I swear, hindi mo magugustuhan pag umuwi ako ngayon. Yes master, napangisi ako. He glared at me. Stop. Yes my husband. Nagbago agad ang reaksyon niya, at nauwi sa gulat. Are you being possessed right now? Is that what this is all about? What? You call me your wife every time, can't I call you my husband? Alexa please, nanliit siya sa kinauupuan, animoy gustong lumubog. Stop doing this to me now.
Yes Alexa. Sleep now Alexa. Bagsak na ang mga mata ni Isagani, nang matapos siya sa kanyang ginagawa. Sa wakas ay tumayo na siya, mula roon sa kanyang kinauupuan na opisina. Parang ako ang napagod at nang awit para sa kanya, kahit pa pinapanood ko lang siya ngayon sa screen ng cellphone. Magpahinga ka na rin, tipid ng ngiti kong saad. Ibaba ko na to. Nilapit niya ang cellphone sa kanyang mukha habang naglalakad. Tatawag ka ulit bukas. Napataas ang dalawa kong kilay. Gusto mo ba? Di ka ba nababahala na may hawak akong cellphone ngayon, at kung sinong tawagan ko? Kahit anong anggulo niya paikot-ikutin ng camera, ay hindi maipagkakaila ang kaperpektuhan ng kilay, mata, ilong, labi, at panga niya. Mukha talaga siyang artista. Ay hindi, mas mukha pa siyang artista kaysa sa lahat ng artista rito sa bansa. Kung nag-artista lang siya, edi sana, baka siya pa ang naging ka-love team ko. Don't worry, once I get back, I'll have that phone checked. Seryosong tugon niyang bigla sa akin. If you break it or try to hide anything, I'll send our son away. You're not going to see him for at least a month. Napaawang ang labi ko. Ang sama mo. That fact never changes. You just have to behave well, so nothing bad will happen. May pambabanta pa niya. No wonder the past me was so afraid of you. Napaasak ako at naisalampak ang ulo ko sa unan, habang hindi pa rin inaalis ang paningin sa kanya. My son is already here. I have no reason to contact anyone but you. So tatawag ka pa rin bukas. Gusto mo nga, na tumawag ako. Panoorin ka ulit dyan sa ginagawa mo. Automatikong tumaas ang sulok ng labi ko. Whatever, inismira niya ako. Tumawag ka lang kung gusto mo. I'll have Ramil deliver a new phone for you. Kaya ibalik mo na yan kay Panying. Lumiwanag ang mukha ko. Talaga, pwede na ako magka-cellphone. It's alright, I guess. Just don't do something Alexa. I won't, then it will be fine. I'll trust you. Kumabog ang dibdib ko sa narinig. Sa paraan ng pagkakasabi niya, ay may kiliting damaloy sa kalamnan ko. Salamat, lihim kong kinurot ang daliri ko, upang pigiling mapangiti ng malaki. Matulog ka na. Matutulog na rin ako. Tatawag na lang ako bukas ulit. Yeah, good night. Pumasok siya sa elevator. Good night. Sa wakas ay binaba ko na ang tawag. Nagpakawala ako ng malalim na hininga, at napatingala sa kisame. Kahit anong pigil ko ay kumikawala ang ngiti sa aking labi. Kahit papaano, at least nasabi niyang pagkakatiwalaan niya ako. Dahil sa pag-iisip ay hindi agad ako nakatulog, di gaya ng inaasahan. Kaya naman bumangon akong muli paalis sa kama, maingat na hindi maistorbo si Dushel, sa kalumabas ng kwarto. Balak ko sanang ibalik na kay Panying ang cellphone, dahil paubos na rin ang battery niyon. Subalit bago pa ako makatungo sa gawin ng kanyang kwarto, ay may anino na nahadjap ang paningin ko, mula sa maid's quarter. Kuryoso akong napamarcha upang sundan ang taong iyon. Kumunat pa ang noo ko sa pamilyar na imaheng nakatayo sa labas ng aking kwarto. Excuse me, dahil hindi ko alam ang pangalan niya, ay hindi ko siya natawag ng maayos. Nakita kong nanigas siya sa kinatatayuan, at dali-daling napalingon sa akin. Ate Alexa, halatang nagulat siya sa aking presensya. Naaga ang pansin ko sa hawak-hawak niyang piraso ng papel, na mabilis din niyang tinago sa kanyang likuran. Ganon na lang ang pamumutla ng mukha niya. Anong ginagawa mo rito bagong chef? Mabilis akong nagduda sa kinikilos niya. Anong ginagawa mo sa tapat ng kwarto ko? Siya itong bagong chef na dalaga, na halos iilang beses ko lang din nakikitang pakalat-kalat sa loob ng mansyon. Siya lang din itong tumatawag sa akin ng ate. Ano po, wala po, napaatras siya, animoy natatakot sa akin. Naitabangi ko ang aking ulo. May kailangan ka ba? Wala po, napatuwid siya ng tayo. Napadaan lang, mauuna na po ako. Tinalikuran niya ako, at mabilis na naihakbang ang kanyang mga binti. Subalit mas mabilis akong nakakilos, para habulin ang piraso ng papel na kanyang hawak, at agawin iyon. Huwag! Nabibigla siyang napalingon sa akin, at tinangkapang kunin pabalik sa aking mga kamay. Tinulak ko siya at tinaliman ng paningin. Acting suspicious, and you think I'll let you get away with it?
Sino ka ba? Nakita kong natitigilan siya at hindi makaimik. May nanlalaki lamang na mga mata siyang nakatingin sa akin, at sa piraso ng papel na hawak ko, na napagtatanto kong isang maliit na puting envelope. Kasi, halata siyang kinakabahan ngayon. For some reason, seeing her with the same reaction, she really looked like someone I'm very familiar with. Kamukha niya si, anong pangalan mo? Kinukutuban kong tanong sa kanya. Mas lumapit ako at hinawakan ang isa niyang braso, kung sakaling takbuhan niya ako, anong pangalan mo? Freya po, surname, Freya what? Nang hindi siya agad tumugon, ay dinugtungan ko na ang tanong ko dala ng pagkainip. Flores ba? Ano mo si Faye Flores? Ganoon ko na lang siya titigan, nang may matinding tensyon. Samantalang bumilis naman ang naging paghinga niya. Kasunod yun ang pangangilad ng mga luha sa mga mata niya. Ate ko po siya. Kumibot-kibot ang kanyang mga labi. Tinapos si ate ng Santiago. Nanlaki ang mga mata ko, at sunod-sunod na napalunok. Bumilis ang naging pagtibok ng puso ko, at kaagad na pinanlamigan ng mga kamay. Si Faye, tinapos siya ni Isagani. Automatiko kong nabitawan ang kamay niya, at ilang beses na napakurap-kurap. Pilit kong binabalik sa wisyo ang sarili ko, saka nahihilong napatingin sa puting envelope. Anong meron dito? Sulat niya na natagpuan ko sa kwarto niya, napayuko siya. Sumisinghap ng hangin ngunit nilalabanan ang panginginig ng boses. Sana po mapatawad niyo si Ate Faye, ate, kahit na nagawa niya yun, hindi naman po siya nararapat bawian ng buhay, na para bang ganun na lang kadali yun. May pagtatanong at pagtataka akong napatitig sa kanya. Nagawa niya. Ang alin? Napaangat siya ng paningin sa akin, na may namumulang mga mata. Ang utos po ng babaeng Santiago. Anong, sinong babae? Hindi ko po maintindihan ate. Kung bakit kailangan pa siyang tapusin ng babaeng yun. Maniwala ka, nagawa lang ni ate ang inutos niya, dahil kailangan naming magamot si mama. Babaeng Santiago, naikuyong ko ang mga kamao ko. Sinasabi mo bang si Raquel ang tumapos kay Faye?